Isang Amerikanong military drone ang naglunsad ng Hellfire missile sa hindi kilalang target sa karagatan. Tinamaan ito ng buo, ngunit hindi sumabog, hindi bumagsak, at nagpatuloy lang sa paggalaw na parang walang nangyari. Hindi ito isang science fiction na pelikula, hindi rin ito amateur na video na nahanap online. Ipinanood ang video sa Kongreso ng Estados Unidos sa harap ng mga kinatawan, mamamahayag at kamera. May nakikita tayong bagay dito na hindi kayang ipaliwanag ng teknolohiya o pisika na alam natin. Ang susuriin natin ngayon ay kamangha-mangha at talagang mahirap ipaliwanag. Bago tayo magsimula, imbitado kayong mag-subscribe sa channel para masuportahan kami at hindi ma-miss ang mga next episode. Noong Setyembre 2025, sa Washington ay naganap ang isa sa mga pinakapinag-uusapang pampublikong pagdinig nitong mga nakaraang taon. Isang pagdinig na nakalaan para sa mga uwap, ang Unidentified Aerial Phenomena o dating tinawag na Unidentified Flying Object sa loob ng dekada. Pinangunahan ito ni Ana Paulina Luna, pinuno ng task force para sa deklasifikasyon ng mga lihim ng pamahalaan. Malinaw ang misyon niya, makuha ang mas malaking transparency mula sa pamahalaang Amerikano at makalikha ng proteksyon para sa mga nagkwento ng kanilang nakita kahit may takot mawala ng trabaho o masira ang pangalan. Ngayon, hindi lang testimonya ang pinakinggan, kundi tinalakay na rin ang visual na ebidensya. At sa silid na iyon, na punong-puno, sa harap ng mga kongresista, mamamahayag at mga kamera, ipinakita ang isang bagay na hanggang kamakailan lang ay itinuturing na katang-isip lamang. Opisyal na video mula sa thermal sensors ng military drone, hindi basta file sa internet o anonymous na dokumento, kundi konkretong ebidensya sa harap ng Kongreso. At mula mismo sa video na iyon, nagsimula ang misteryong tinatalakay natin ngayon. Ang video na nagpatigil sa lahat ay kuha noong Oktubre 30, 2024 sa baybayin ng Yemen. Delikadong bahagi ng dagat na binabantayan ng mga drone at hukbong dagat ng Amerika dahil sentro ito ng kalakalan, operasyong militar at estratehikong interes. Nadiskubre ng sensor ng MQ-9 Reaper drone ang isang makinang na bolang lumulutang sa dagat na walang signal. Transponder, walang anumang pagkakakilanlan. Sa militar, ito ay paglabag sa airspace. Ang protocol dito ay mahigpit. Una, tinutukoy muna ang bagay, saka ito kinoklasipika. Kung hindi ito sumasagot, kung hindi matukoy ang pinagmulan nito, itinuturing na itong isang potensyal na banta. Ito mismo ang eksaktong nangyari nung araw na iyon. Mula sa base ay dumating ang utos. Inarmasa ng MQ Nob drone ng AGM, 114 Hellfire na misil, idinisenyo para butasin ang armored na sasakyan at sirain ang mga nakamamatay na armas. Kaya nitong maglakbay ng 1,600 kilometro kada oras pagkalunsad ng misil. Makikita agad ang bakas ng init matapos ang pagsabog. Pero dito nangyari ang hindi maipaliwanag. Tinamaan ng direkta ang bagay, pero hindi ito sumabog, bumagsak o lumihis. Nagpatuloy lang ito sa ruta na parang walang nangyari. Isang eksena na sa sarili nito ay sumasalungat na sa anumang lohika ng militar. Pero ang ipinakita ng mga sumunod na frame ay lalong nagpapakita. Pagkatapos ng tama, ipinapakita sa mga larawan ang mas nakakagulat pa. Tinamaan ng missile ang bagay at may mga pirasong humiwalay. Wala namang kakaiba dito. Iyan ang normal sa pagsabog. Pero nakakagulat na ang mga piraso ay hindi bumabagsak o nagkakahiwa-hiwalay. Sinusundan nila ang direksyon ng pangunahing bagay na parang hinihila ng di nakikitang puwersa na nag-uugnay sa kanila. Nakakagulat talaga ang bahaging ito para sa mga nanonood ng malapitan. Kung ang solidong bagay ay tamaan ng missile sa sobrang bilis, ayon sa pisika, isa sa dalawang bagay ang mangyayari. Ang bagay ay maaaring sumabog at magkahiwa-hiwalay o kaya'y magbago ng direksyon. Sa kasong ito, wala sa dalawang iyon ang nangyari. Nagpatuloy ang bagay sa paggalaw nito na parang walang nangyari at ang mga piraso ay umasta na parang bahagi pa rin sila ng bagay na iyon. Nakakabahala ito dahil wala pang materyal na kilala sa mundo na ganito tumugon at ang kilos ng mga piraso ay parang lumalabag sa alam nating batas ng pisika. Tumama ng direkta ang Hellfire missile na may bilis na 1,000
600 km/h sa target, pero hindi ito nasira, napahinto o bumagal. At sa puntong ito, dalawa na lang ang natitirang posibilidad. Una, peke ang video, minanipula ito. Pero teka, hindi natin pinag-uusapan ang isang video na nahanap lang sa internet o ipinakalat ng isang hindi kilalang vlogger. Ang material na ito ay ipinresenta sa isang opisyal na pagdinig ng Kongreso ng Estados Unidos. Kung peke ito, ibig sabihin minanipula ito ng mga pinakamataas na institusyon. Mas nakakatakot isipin, ano ba talaga ang gusto nilang makuha sa pagpapalabas ng peking video sa mga mambabatas at mamamahayag? Sino ang gustong gumawa ng ganitong kalaking panlilinlang? May kabalintunaan dito. Ang nag-aakusa sa naniniwala sa video bilang naniniwala sa sabwatan. Sa pagsabing peke ito ay umaamin na may mas malaking sabwatan. Isang sabwatan ng Estado na isinagawa gamit ang mga paraang hindi alam ng kahit sino sa atin. Ang pangalawang posibilidad ay tunay ang video at sa kasong ito, nahaharap tayo sa isang bagay na totoo, ngunit ganap na lampas sa ating pangunawa. Isang bagay na tinamaan ng misil, ngunit patuloy pang lumilipad habang ginugulo ng mga pirasong parang naaakit sa katawan nito. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng pisika. Sa puntong ito, di na maiiwasan ang tanong, ano talaga ang ating tinitingnan? Ang unang palagay, maaaring lihim na teknolohiya ito ng Estados Unidos, pero hindi sapat ang paliwanag na yon. Bakit ipapabagsak ng isang bansa ang sarili nitong prototype? Hindi basta-basta sinisira ang bilyong pisong sasakyang panghimpapawid gamit ang misil sa harap ng Kongreso. At kung teknolohiya nga ito ng Amerika, tiyak sana nakikita na natin ito sa digmaan ngayon at ginagamit na bilang sandatang kayang baguhin ang balanse sa geopolitika. Matapos alisin ang posibilidad na yon, naiisip na baka ito'y pag-aari ng kalabang bansa tulad ng Rusya o China, ngunit may kontradiksyon pa rin dito. Ang di kilalang bagay na tumatawid sa United States airspace ay maaaring ituring na deklarasyon ng digmaan at walang bansa, lalo na sa panahong napakainit na ng tensyon, ang maglalakas loob na magdulot ng ganitong uri ng paglala ng sitwasyon. At kung meron talagang ganitong teknolohiya na kayang tumagal sa direktang misil, ibig sabihin may ganap na kalamangan ang bansang iyon at kayang balewalain ang depensa. Ang ganitong kalaking kalamangan ay hindi sana na itago. Siguradong naipakita na, nagamit na, at ipinagmalaki na. At heto na, dito na pumapasok ang mga haka-haka na nagbubukas ng mas nakakabahalang mga posibilidad. Ang kilos ng bagay ay hindi mukhang galing sa may malay na nilalang. Hindi ito sumusubok umiwas sa atake, hindi bumibilis, hindi nagbabago ng direksyon, sinusundan lang nito ang ruta na parang nakaprograma, walang pakialam sa nangyayari sa paligid. Maaaring nasa harap tayo ng isang napaka-advanced na reconnaissance drone, ginawa para magpatrolya sa ating kalangitan nang hindi tumutugon. Pero dito papasok ang mahalagang punto. Wala pang drone sa mundo ang kayang makatiis sa isang. Dahil dito, maraming analis ang pumapabor sa mas radikal na teorya ng teknolohiyang hindi mula sa ating sibilisasyon. Probe mula sa panlabas na katalinuhan na kayang magmasid, mag-record, at magpatuloy kahit hindi tinatablan ng ating pag-atake. Siguro hindi nila tayo nakikitang banta. Kaya nananatiling tanong, sino ang pumindot ng pindutan? Sino ang nag-utos magpaputok? Alam ba nila ang kanilang nilalabanan? Kung hindi rin alam ng pumindot kung ano ang kanilang hinaharap. Nakakabahala ang nangyari noong Oktubre 30, 2024 dahil ibig sabihin nito na isang Amerikanong drone ang nagpaputok laban sa isang hindi kilalang bagay nang hindi alam kung ano ang maaaring maging mga kahihinatnan. May isa pang posibleng dahilan na mas hindi komportable. Maaaring may taong alam ang kanilang nilalabanan at hindi iyon ang unang beses na sinubukan nilang pabagsakin ang ganoong bagay. Sa katunayan, ang kasaysayan ay may mga bakas ng halos kaparehong mga pangyayari. Noong 1967 sa Malmstrom Base, Montana, ilang saksi ang nagkwento ng parehong eksena. May mga makinang na bagay na nakabitin sa nuclear silo at sabay-sabay na namatay ang 10 intercontinental ballistic missile na parang pinatay ng di nakikitang kamay. Noong 1968 sa Minot Base may nakita ulit na unidentified flying object sa radar. Nag-take off ang mga fighter jet para salubungin ito.
pero biglang nagkaaberya ang mga sistemang militar. Pero ang pinakasikat na insidente ay nangyari sa Iran. Noong 1976, dalawang F-4 fighter jet ang lumipad para habulin ang isang makinang na bagay sa ibabaw ng Tehran. Nang subukan ng mga piloto na ilak at paputukan ng missile, biglang namatay ang sistema ng eroplano. Pero bumalik sa normal ang kagamitan nang lumayo ang bagay. Hindi ito alamat, kinumpirma ng mga dating opisyal tulad ni Robert Salas sa Kongreso na totoong nangyari at naitala ang mga insidenteng ito. Mga hindi kilalang bagay na hindi lang basta lumilipad sa ibabaw ng mga nuklear na pasilidad, kundi kaya ring kontrolin o patayin ang mga sistema ng pagpapalipad ng misil. Dahil sa mga naunang pangyayaring ito, ang video noong 2024 ay hindi na mukhang isang hiwalay na insidente gaya ng inaakala. Posibleng hindi ito bigla ang kilos. Maaaring ang utos na magpaputok ay bahagi ng dating script. Isang pagtatangkang tumugon sa presensyang matagal ng hamon sa ating pag-unawa at nagpapakita ng kahinaan ng ating sandata. At kaya ang tunay na tanong ay nagiging iba. Talagang may kaharap ba tayong isang bagay na hindi nating kilala? O may isang tao na alam na kung ano ito at sadyang pinipiling hindi sabihin sa atin? Ang insidente noong 30 ng Oktubre, 2024 ay nananatiling isang pambihirang pangyayari. Isang misail ng Amerika ang pinakawalan laban sa isang hindi kilalang bagay na nagpatuloy lang sa paggalaw na parang walang nangyari. Isang kaganapang naidokumento, ipinakita sa isang silid ng Kongreso, sinuri ng mga eksperto at tinalakay ng mga militar at mamamahayag. Kahit hindi kilalang teknolohiya, mataas na manipulasyon o iba pa, kaunti lang ang pagkakaiba. May nakita tayong bagay na umuuga sa ating paniniwala at nagpapatanong sa ating pag-unawa sa realidad. Sa mga nakaraang taon, nakita natin ang sunod-sunod na pahayag, balita at testimonya. Pwede nating isipin na ito'y mga pagkakataon lang, bunga ng pagkakamali o ng mga naghahanap ng kasikatan, o baka may plano sa likod ng kaguluhan ng kalahating katotohanan. Layunin nitong unti-unting ihanda ang publiko para sa mas malaking bagay. Naniniwala kaming totoo ang phenomenon. Maraming testimonya, opisyal na dokumento, at military na ebidensya kaya hindi basta-basta matatawag na collective imagination ito. Ngunit nananatiling misteryo ang pinagmulan ng phenomenon. O baka mas matagal na itong kasama natin kaysa akala natin. Dahil dito, nawala na ang kredibilidad ng mga hinuha sa nakatagong teknolohiya. Nananatiling mahirap alisin ang ideya na may isang bagay o tao na matagal nang kumikilos sa gilid ng ating realidad. May mga bagay tayong hindi alam, pero may ibang tao na ganap na nakakaintindi nito. At itong iilang tao, ang mga nakakaalam, ay may isang bagay na gustong-gusto nilang gawin higit sa lahat, ang lumikha ng kalituhan. Sa puntong ito, talagang interesado kaming malaman ang inyong opinyon. Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento kung ano ang inyong iniisip. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe, like, at share. Lahat ng interaksyon ay suporta sa aming trabaho. Maraming salamat hanggang sa susunod.